Padayon ta sa atong installment sa Book of Romans, na anata sa ikawalo nga installment sa ato ang pagtuon sa Book of Romans. No? Chapter 1 to chapter 3, gipamatud-an ni Pablo nga walay taong wala nakasala. No? Iyang gipamatud-an nga ang tanang tao under sa spiritual condemnation. Walay under sa spiritual exemption. Isa lang kasala ang gikinahanglan nga mahimong ang taong makasasala. Og last Wednesday, gisgutan ni Pastora Jane that justification is the only way to be right with God. No? Maura ni ang bugtong pamaagi nga mapasiguli ang tao ngadto sa Dios. Kay nakasala ang tao batok sa Ginoo. And this word justification, morning i-declare ang tao nga matarong atubangan sa Ginoo. Isipon sa Dios nga daw sa wa ka nakasala batok sa Ginoo. Morning ang gisgutan ni Pastora Jane last Wednesday, the reality, the need of justification. Now, dunay duha ka butang ang nahitabo sa justification, mga igsoon. I call this one the minus and the plus of justification. The minus and the plus of justification. Sa ibot ipasabutan na, Pastor. Sa justification, dunay gikuha sa imo. Ang gikuha sa imo ang imong sala. And then dunay gidugang sa imo. Ang gidugang sa imo pagkamatarong ni Kristo. Dili ang pagkamatarong nimo, pagkamatarong ni Kristo. Diri nahitabo ning the great exchange, no? Gikuha sa ako ang akong sala o gihatag sa ako ang pagkamatarong ni Kristo. Can you imagine? Ang sala nimo gibutang kang Kristo aron siya ang hukman ngadto sa cross, and then ang pagkamatarong ni Kristo maoy gihatag sa imo. Mao ni igsoon ang nahitabo sa justification. Now you have to remember nga dunay duha ka klase nga righteousness. We have God's righteousness and we have man's righteousness. Dunay pagkamatarong ang tao, duna po'y pagkamatarong sa Dios. Now, why I need the righteousness of Christ? Nganong kinahanglan man ako ang pagkamatarong ni Kristo, Pastor? Nganong dili man ang akong pagkamatarong? Because in order for me to be justified, kinahanglan ang pagkamatarong nako mo equal sa pagkamatarong sa Ginoo. What I need is the righteousness that will equal to the righteousness of God. O kitang tanan mo agree nga ang akong righteousness dili maka-equate, dili mo equal sa pagkamatarong sa Ginoo. Sumala sa Book of Isaiah, ang pagkamatarong sa tao sama lang sa usa kahugawng trapo. So mga igsoon mo na, kung magsalig ta sa atong kaugalingong pagkamatarong, we will not be justified before God because our righteousness will not equate the righteousness of God. Muna gikinahanglan ako ang pagkamatarong ni Kristo because His righteousness will equal to the righteousness of God. Naigsoon, bisag unsaon natong paningkamot kiingon sa Book of Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short. Bisag unsaon natong pagpaningkamot sa atong kaugalingong paningkamot, we will always fall short. Kaya nga naman, ang akong righteousness is not enough to equate the level of God's righteousness because God's righteousness is perfection. Okay, now, karong buntag, we will be talking about how to be justified. No? Gisgutan ni Pastora Jane last Wednesday ang justification. Now, today, we will be answering the question how to be justified. Unsaon nan, Pastor, nga mahimong matarong diha kang Kristo? Justification by grace alone, through faith alone. So that would be our theme for today's teaching. Okay, so our text will be found in Romans chapter 4. This will be the whole chapter, no? Verses 1 up to 25. So gibasa na sa atong reader kaganinang verse 1 to 8. And again, I would like to challenge everyone nga mag-advance reading na mo kay kabalo man ta nga atong series of preachings will be in the Book of Romans, no? So next week, magbasa na po mo sa Book of Romans chapter 5. Ngano man, para kung doon na mo ma-encounter nga kanang mga lalom, nga mga doktrina, pwede mo mangutana in the middle of our preaching.
Para makita ninyo daan ba nga, uy, may buti pasabot ani pastor. So at least na mo'y balon daan nga mga pangutana. Okay, so our main text for today is found in Romans chapter 4 verse 16. Romans chapter 4 verse 16. That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring, not only to the adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all. Okay, so gi-highlight na ko ang two words, faith and grace. Justification is by grace alone, through faith alone. Once again, justification or salvation is by grace alone, through faith alone. Book of Romans chapter 4 is all about Abraham. So walay-laing gigamit si Pablo nga illustration, example. The father of faith, si Abraham. Ingon si Pablo sa iyang argument, kung si Abraham gipakamatarong pa sa iyang maayong binuhatan. Di ba may ikapang hinambog si Abraham sa Romans chapter 4 verse 3? Pero ingon siya, pero hinunua na matarong siya tungod sa iyahang pagtuo. Mga igsoon, mao ni ang atong gituuhan. Mao ni ang atong gibarugan. Kung doon na may pagtulunan sa Biblia nga gusto dauton sa demonyo, gusto sakmiton sa demonyo, gusto kuhaon sa demonyo kining salvation by grace alone, through faith alone. Gusto is-shattered sa devil. Gusto gubon sa demonyo. Mga igsoon, daghag mga kasimbahanan, daghag mga relihiyon. Og nagatuo ko nga kasagaran kung dili man tanan, kasagaran sa mga simbahan, kasagaran sa mga relihiyon, nagatudlo mahitungod sa kaluwasan. Kasagaran kung dili man tanan. Pero ang problema kay lahi ang dalan sa kaluwasan. Lahi ang dalan sa kaluwasan sa kini nga grupo, lahi ang dalan sa kaluwasan ani nga grupo, lahi ang dalan sa tanan halos nagatudlo sa kaluwasan. But the problem is the way how to be saved. The problem is the way how to be in heaven. How to be justified before God. Muni ang problema. Kay tanang mga simbahan nagatudlo halos, pero lahi-lahi ang mga pagtulunan. Pero ang giingon sa Biblia, there is only one way to salvation. And Jesus is the way and He is the only way. And that is to be justified by grace alone, through our faith alone. So karong buntag, akong gi-divide ang message into two parts. The first part is the wrong way of justification, and the second part is the right way of justification. Okay, moving on to the first part of my message. What are the wrong ways of justification? Muning mga mali nga mga panghuna-huna sumala sa Bible when it comes to justification. Okay, number 1 is the circumcision. It is found in Romans chapter 4 verse 9 to 12. Dagay mga tao igsoon nga ang pagpabunyag makaluwas. Nga ang pagtuman sa sakramento makaluwas. Nga ang pag-take sa communion makaluwas. Okay? It is not just about the circumcision. It's about kanang gitawag natong mga sakramento nga gina-perform sa simbahan. Okay, now, atong tukion karon mga igsoon, kung tinuod ba nga makaluwas ang pagpatuli, kung tinuod ba nga makaluwas ang bautismo, kung tinuod ba nga makaluwas ang sakramento. Ang kasulatan ang atong patubagon, let the scripture interprets itself. Okay, so kung wala diha, di nato dugangan, di po nato kuhaan. In Romans chapter 4 verse 10, it says, how then was it counted to him? Referring to Abraham. Nangutana si Paul, si Abraham, giunsa ba siya pagmatarong sa Ginoo? Was it before or after he had been circumcised? Nay nakabasa advance sa Romans? After sa iyang circumcision or before sa iyang circumcision?
Kano sa siya naluwas? Before siya gituli or after siya gituli? Mao ni ang question ni Paul. Kay daghay mga Hudyo hangtod karon nagatuo nga ang pagpatuli kinahanglan aron ka maluwas. Now, ang tubag niya, it was not after, but before he was circumcised. Si Paul mismo mitubag siya dili. Wala naluwas si Abraham, human siya natuli. Ang iyang kaluwasan nahitabo before siya gituli. So lakto ng pagkaistorya si Abraham nag-ingon nga walay kalabutan ang iyang pagpatuli sa iyang kaluwasan kay luwas na siyang daan ayha siya gituli. Luwas na siyang daan ayha siya gibautismuhan. Luwas na siyang daan ayha siya nag-take og communion. Daghay mga igsoon nato mangutana nganong dili pa man sila mag-take og communion. Ikaw lang gid nakabaloan na igsoon. Kung ikaw luwas na, kung sigurado ka nga ikaw luwas na, then you can participate the Lord's Supper. Kung ikaw luwas na, walay rason nga magpadugay-dugay ka pa magpabautismo at tubangan sa Ginoo. That is the first obedience that you are going to give before God, ang imong pagpabautismo. Sa dihang ikaw nakasiguro nga, ako luwas na ko, pastor, then there's no need that you have to delay your water baptism. Walay rason nga imong dugay-dugayan pa ang imong bautismo. Again, dili makaluwas ang bautismo pero importante ang pagpabautismo. Ako nang hisgutan unya. Okay. Now, let us try to have a throwback sa throwback kang Abraham in Genesis chapter 15 verse 5. Sa King James version, dinigihatag sa Ginoo ang saad kang Abraham. Okay, atong tan-awon. And he brought him forth abroad. So, gidala day sa Ginoo si Abraham sa abroad, no? I don't know asa nga nasod. Abroad gidala si Abraham sa Ginoo sa gawas, no? And said to Abraham, look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number all of them. And he said unto them, so shall thy seed. Take note of that word, park it in your thought, so shall thy seed be. King James ang akong gigamit tungod kay ang ubang translation lahi ang ilang gigamit. Okay. Now take note, look now toward heaven until the stars. Ang word nga stars is in plural form. Pero dunay shift nga nahitabo. If thou be able to number them, and he said unto him, so shall thy seed. Now, nag-question ko, ang gigamit nga illustration sa Ginoo, mga bituon, dili bituon. Pero pag ingon niya, mousab ang mahitabo sa imong kaliwat. Anong wala man siya sa imong mga kaliwat? Nganong kaliwat man? Makita ninyo? Stars and seed. Why? Nganong dili man seeds? Okay, dini na to makita ang gihatag sa Ginoo kang Abraham. Unsa ning gihatag nga saad ay kang Abraham? Unsa nang seed? Iyang biological nga kaliwat? Iyang mga spiritual nga kaliwat? Kinsa ning seed? Singular man, di man plural. Okay, now, atong tan-awon sa Galatians chapter 3 verse 16. Who is this seed? Okay, now Paul made mention of this one. So gimension ni Paul sa book of Galatians sa dito pa sa Old Testament. So can you imagine? Nakabalo si Pablo sa saad sa Ginoo kang Abraham. Book of Galatians now to Abraham and his seed. Wow. Accurate kayo. So, dili day mali ang grammar sa Ginoo. Dili day mali ang English sa Ginoo. Dunay spiritual implication. Ingon siya, now to Abraham and his seed, where the promises made, he saith not unto seeds, as of many, but as of one, unto thy seed, which is, kinsa ang seed? It's not me. It's not you. It's not the Jews.
Kung atong usahay tan-awon, gisaaran si Abraham og mga kaliwatan, tinuod nagsaad ang Ginoo. Pero ang gisaad sa kang Abraham, there will be a seed nga gikan kang Abraham og tungod aning binhi mataw ang iyang mga kaliwatan sa makadaghan sa star sa kalangitan ug sa balas sa kabaybayunan. Ang gisaad kang Abraham is the Lord Jesus Christ. Giklaro ni Paul, ingon si Pablo, it is referring to the Lord Jesus Christ. Now, in the book of John, chapter 8, verse 56, it says, your father Abraham, it is Jesus Christ talking to the Pharisees and to the Sadducees. Your father Abraham rejoiced to see my day. It referring to Christ, my day. And he saw it and was glad. Si Kristo mismo nagpamatuod nga si Abraham nakakita na daan kang Kristo. So dito pala way back in Genesis chapter 15 verse 6, sa diyang gisaad sa amahan si Kristo, nakita na ni Abraham ang saad. Nakabalo na siya daan nga ang saad mao ang Misaya, nga mao si Kristo, nga mao ang manluluwa sa tibuok kalibutan. Oh Lord, have mercy. Nakita na ni Abraham that there will be the coming of the Savior, that there will be the coming of Christ, the Savior, the Messiah. Nakita na daan ni Jesus Christ. And he believed. Okay, now, klaro kay ang giingon sa pulong sa Ginoo. And he believed on the coming of the Savior. Mga igsoon, wala na usab ang kaluwasan. It is by faith. Doon na yung mga pangutana, unsay kaluwasan sa Old Testament, Pastor? Pinaagiwa sa mga halad? No. Sakramento, ordinances, pagsunod sa mga balaod? No. Ang kaluwasan sa Old Testament o sa New Testament, wala mausap. It has always been that way. It is by grace alone, through our faith alone. Okay, so, in Genesis chapter 15 verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Sa unsang pamaagi na matarong si Abraham? Sa iyahang pagtuo. Now, unsa ang gituohan ni Abraham? It is not the general promise of God. Wala lang mituo si Abraham sa saad sa Ginoo. Mituo siya sa saad sa Ginoo nga si Kristo mao ang manluluwa. So, si Abraham nagtuo kang Kristo by faith. So, wala pa si Kristo. Can you say amen? It is not just ganito siya sa saad si Abraham nga tagaan siya daghang kaliwatan. No. Specific ang gituuhan ni Abraham, it's about the coming of the Messiah. It's about the coming of the Savior. Ang Diyos maayog yun. Hallelujah. Now, igsoon sa Old Testament, ang mga tao, they have to look by faith. They have to look forward to the cross by faith. They have to wait by faith on the coming of the Savior. Kita po sa mga New Testament nga mga tao, we have to look backward to the cross. Ang Old Testament nga mga tao, they have to look forward to the cross by faith. Wala na usab. Kita po sa New Testament, we have to look backward to the cross by faith. Wala na usab ang kaluwasan kaniadto karon ug sa umaabot. It is by grace alone, through faith alone. Pwede ba nato palakpakan ang Ginoo? Okay, so nakita nato sa Genesis chapter 15 verse 6, gideclare nga matarong si Abraham. Now, what fascinates me is this one. Kanos gituli si Abraham? Naluwas siya Genesis chapter 15. Asa siya gituli? Genesis chapter 17. Unsay una nahitabo? Kaluwasan iyang pagtuli. Kung ingon mo nga naluwas siya sa kay gituli siya, no. Wala pa siya gituli, luwas na siya. Because he was saved, he was declared righteous before God, Genesis 15 verse 6. Siya gituli, Abraham was 99 years old. Wow. Gahi na gid siguro ni. When he was circumcised. 99 anyos na si Abraham sa diyang siya gituli.
Way back in Genesis 15 verse 6, he was 85 to 86 years old that time. Sa ding gihatag saya ang saad. He was 86 years old. Diri 99 years old na siya. So there is a gap 13 years to 14 years before siya gituli. Now, I would submit today nga ang pagpatuli, ang bautismo, ang communion, dili makaluwas sa tao. Ang imong pagtuo kang Kristo mao'y makaluwas sa imo. Now, this is amazing and shocking reality para sa mga Hudyo because until now, they believe nga si Abraham naluwas tungod kay gituli siya. Hangtod karon nagatuo sila. Now, if they will hear about this teaching, they will be amazed, they will be shocked. Because until this moment, they believe that it was after the circumcision, Abraham was saved. Now, importante ba ang balaod, pastor? Importante. Makaluwas ba ang balaod, pastor? Dili. Pero importante. O sa may kuwandi sa balaod? Romans 4:11. He received the sign. Everybody sees sign. So what was the circumcision is all about? It is a seal. It is a sign. It is a symbol. Ang pagpatuli ni Abraham, simbolo, silyo, usapay laing term sa Bisaya. Tatak nga siya luwas na. Timailhan sa realidad nga nahitabo sa sulod ang iyang pagpatuli. What is happening inside of me cannot be seen by man. Dili ninyo makita ang kaluwasan, ang kausaban sa akong kasing-kasing. Mao na nga kinahanglan ko magpatuli aron makita nga ako luwas na diha sa Ginoo. Sama sa bautismo. Ang bautismo igsoon dili makaluwas, ang pag-take sa communion dili makaluwas, pero importante kay simbolo siya sa imong kaluwasan. Muna dili na ko ma-reconcile kanang taong luwas na pero magpadugay-dugay pa og pabautismo. Walay rason that you have to delay your water baptism because it is an act of obedience to God. Can you say amen? Pagtuman mo ni, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, o sa ngalan sa Dios nga Espiritu Santo. Matthew chapter 28. Make disciples of all the nations and baptize them. No, muna'y gingon sa pulong sa Ginoo. So, it is just a sign, it is just a symbol of the reality. Ang tuli, dili realidad, simbolo lang. Ang kaluwasan, mao ang realidad. So, ang kaluwasan mo ni ang realidad, ang pagpatuli, this is just a symbol of salvation. Now, samagod sa wedding ring mga igsoon. Wedding ring cannot make you married. Ang wedding ring, dili makapaminyo sa imo. Ang makapaminyo sa inyo, katong inyuhang sa tawagan na, gipirmahan, katong inyong sinaaray, it is very important. Ang wedding ring, simbolo lang sa tinud-anay nga nahitabo. Ang tinuod na hitabo, there was a union sa manag-asawa, babae lalaki. And the ring is just a symbol nga ako, nahalin na. Nga ako, minyo na. Muna okay lang sa ako, faith. Balag walay sing-sing nga mahalon. Basta mula hutay lang sa kaminyoon. Naiuban, kanang atat kayo mo palit og sing-sing nga mahalon, pero wala milahutay sa kaminyoon. Ang sing-sing mga igsoon, simbolo. There's no sense of urgency. Walay sense of urgency nga musuot ka og sing-sing kung wala nang imong kapikas kinabuhi. Kung sumakabilang bahay na. Okay lang nagsumakabilang buhay. Ang nagsumakabilang bahay, lahi na. Why? Because the wedding ring is the symbol that I am still married. That I am still in love with my wife. Mga managtiayon, igsoon.
Wala na mo'y business nga magsuo sa inyong wedding ring kung wala na'y panaghigugmaay sa inyong taliwala. Hello, somebody? Wala na mo'y katungod magsuot og singsing kung wala na'y panagsinabtanay sa inyong taliwala. Kung wala na'y pagsinuportaay sa inyong taliwala. Kung wala na'y pagtinabangay sa inyong taliwala. Why? Because you are a hypocrite person kung ingon anak ka. Yes. Kung wala naman lay gugma sa inyong taliwala, iprenda na lang ng wedding ring. Because the wedding ring is, it's supposed to be the symbol of that union, of that love, of that intimacy that happens between man and woman. Can you say amen? And that is why, be proud kung nagasuot kag wedding ring. Buti pasabot, doon na pa'y kalayo sa paghinigugmaay sa inyuhang kaminyoon. Igsoon, dili makaluwas ang pagpatuli, dili makaluwas ang pagpabunyag, dili makaluwas ang pag-take sa communion. You might be asking me, Pastor, nganong ang uban dili man mag-take sa communion? Maybe ang uban sa ila wala pa nila gibati nga sila luwas na. Walay pulos ang pag-take sa communion kung ikaw wala pa luwas. Why? Because ang communion simbolo that you are a partakers of the body of Christ. Nga kabahin ka na sa lawas ug dugo ni naluwas ka na. Now, unsa may pulos kung nag-take ka kung wa ka pa naluwas? Unsa may pulos nagsuot kog singsing nga wa pa ko naminyo? Walay kapuslanan. Can you say amen? Walay pulos. Sumura po na igsoon, walay pulos ang pag-take sa communion kung ikaw wala pa nakatsinati sa tinud-anay nga kaluwasan diha kang Kristo. This thing is just a symbol, silyo sa kaluwasan nato diha kang Kristo. So lakton nga pagkaistorya, walay maluwas sa pagpatuli. Walay maluwas sa pagpabautismo, walay maluwas sa mga sakramento. Ay uban no nga mga teaching no, kinanglan makumpleto ni mga sakrament before ka maluwas. Kinanglan apil pa ang sakrament sa wedding. Na kung di ka maminyo, di ka maluwas. Okay, so number 2. Works of the law. How about the law, Pastor? Mabasa na to sa chapter 4, verse 13 to 16. Kabo na lay basa na. Ingon ang mga Hudiyo, siguro, maluwas mi, tungod kay nagatuman man mi sa balaod. How about following the law of Moses? Now, question, panahon ni Abraham, na ba ang balaod? Gihatag na ba ang balaod? Remember, naluwas si Abraham, Genesis 15, verse 6. Gihatag ang balaod, the law, gihatag Exodus chapter 20. Perting layo Genesis 15, gihatag Exodus chapter 20. Asay una, Genesis, Exodus. So sa ato pa, wala pa'y balaod, luwas na si Abraham. Then how can the Jew claim nga naluwas si Abraham pinaagi sa pagtuman sa balaod? Atong panahon na wala pa'y balaod pero luwas na si Abraham. In fact, in Galatians, in Romans chapter 4 verse 15, for the law brings wrath. But where there is no law, there is no transgression. Kuan kanino kanang hadlo kay nga text. Kung wala day balaod, walay kapungot sa Ginoo. Kay kung walay balaod, walay paglapas sa balaod. Unsa day purpose sa balaod nganong gihatag man sa Ginoo ang balaod? Aron ba ang tao maimpierno dili? Gihatag ang balaod aron makabalo ang tao every time nga duna kay buhaton, nakabalo ka kung sala ba siya or dili ba siya sala. The law was given so that you will know unsa ang tama, unsa ang dili. Muna ang purpose sa balaod. Wala gihatag ang balaod aron tumanon og tuuhan nga magluwas nimo. The law was given for us to know unsa ang tama, unsa ang mali. Mura bag kanang ano ba? Mura og siya bitaw magsulti sa imo, hala ka nakasala ka. The law will tell you that one. Pareho na nang kwan, sa una wala pa katong speed limit diri sa city. Di ba pagdagan-dagan kusog nabay sala? Wala. Tungod kay walay balaod. Pero karon, bisag wala pa'y
tanas mong speed gun, tungod kay doon na speed limit, guilty ka kung magpadagang ka sobra 40 sa speed limit ka 40. Why? Because nanay balaod nga gihatag ang city. Doon na guilt sa imong sulod nga, uy, I am violating the law. Because there was a law that was implemented nga kinahanglan magpadagan ka 40 lang kilometers per hour. Tama or tama? Ang balaod mo'y magsulti sa imo nga nakasala ka. Ang balaod mo'y nagsulti sa imo nga nakalapas ka. Pero dili siya mo'y magluwas nimo. Murag thermometer mga igsoon. Ang thermometer magsulti sa imo gikalintura kag wala. Pero ang thermometer dili mag-ayo nimo. Walay tao nga imno niya ang thermometer kung gikalintura siya. Because kabalo ka nga ang thermometer, it is just an instrument that will tell you kung gikalintura ka. Minom kag tambal aron maayo ka. Maora po na sa balaod. Ang balaod magsulti sa imong nakasala ka. Pero di ka mo ato sa balaod aron maluwas ka. Mo ato ka kang Kristo aron ka maluwas. Can you say amen? Si Kristo murag tambal nga mo imo ayo nimo. Ang thermometer mo og balaod nga mimusulti nakasala ka. Hello somebody. Murag og X-ray, magpa-X-ray ka. Hibaw din nga doon na kay spot sa lungs. Mugakos ba ka sa X-ray machine aron maayo ka? Ayuha ko. Ang X-ray machine, magsulti sa imo doon na kay problema sa baga. Pero, moadto ka sa doktor aron magparisita ka unsay tambalihatag sa imo maayo ka. Can you say amen? Inana pod ang balaod magsulti sa imo nakasala ka. Adto kang Kristo aron maayo ka. Can you say amen? But the problem is, ang mga Hudiyo, instead nga, ilahang tanawon ang balaod nga murag giya, ilay nung gigakos ang balaod luwas sa amin. No, si Kristo ang magluwas ninyo. So, nang dili nila madawat. In fact, ang balaod gihatag sa Galatians chapter, wala na ako na-appeal. Galatians 5:17. Tanawa sa inyohang Bible. Sa Galatians chapter 5 verse 17, ang balaod gihatag kang Abraham 430 years na ang milabay. Gituli siya 14 years after siya naluwas. Ang balaod 430 years siya after naluwas. Wow. Nasa Galatians 5:17. Tanawa daw ninyo kung naaba. Kung tama ba nga tong kuan katong sa mga nag-take note. Okay, now another one. Dagay naga-claim ani karon. How about good works, pastor? Maayong binuhatan, magbinuutan. Doon na ba'y taong maluwas kung magbinuutan? Atong patubagon ang Bible. Okay. Okay, balik ta sa Genesis 15:6. And Abraham believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Okay? Abraham naluwas, chapter 15. Now, mubalik ko og jutay sa chapter 12, kaya dito unang gitawag si Abraham. Basig masyak mo, panggunit mo, kaya basig masyak mo. Genesis chapter 12 verse 1, Now the Lord said to Abraham, say una, 12:15. Unang 15. Kung mag-una ta sa dako. O say una nahitabo, chapter 12. So, buti pa sabot, tanang gibuhat ni Abraham, chapter 12 up to chapter 14, dili pa siya luwas. Panggunit mo sa bangko, basig makuratan mo. Doon ay mga pagtulunan nga basig karon pa ninyo madunggan. Naluwas siya at chapter 15, verse 6. Now, let us try to see the response of Abraham sa chapter 12 to chapter 14. Unsay ang gihimo? Pero aning panahon na, dili pa siya luwas. Akong pamatud-an nga ang mayong binuhatan, dili makaluwas sa tao. Genesis chapter 12 verse 1. Now the Lord said to Abraham, Go from your country and from your kindred and your father's house to the land that I will show you. Unsay response ni Abraham sa verse 4. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham obeyed God. Abraham followed God. Pero dili pa siya luwas aning panahon na. Take note ha? Mituman si Abraham, nisunod si Abraham, pero dili pa luwas si Abraham this time. Tinuod ka, pastor? Kanina pa ginato gisugita nga nasa chapter 15 pa siya naluwas. Buti pa sabot tanang gibuhat ni Abraham before this chapter
gibuhat niya as an unsaved person. As a Gentile. Wala pa na Hudyo si Abraham, hintil pa siya. Oh my goodness. Basig mo ka ng inyong mga ulo ha, magdugo mo ng mag-advance reading mo, aron doon na mo'y makapangutana mo. Okay, now, another one in chapter 12, verse 8. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. Nisunod si Abraham sa Ginoo, nagtuman si Abraham sa Ginoo, nagsimba si Abraham sa Ginoo, pero di pa siya luwas. Oh my goodness. Hello, somebody. And then, verse 17. But the Lord afflicted Pharaoh and his house with great plague because of Sarai, Abraham's wife. And take note of his name, Abrams pa. Simbolo nga wala pa siya naluwas. Wala pa na ilisag Abraham. So, can you imagine? Nisunod si Abraham sa Ginoo, ni-obey si Abraham sa Ginoo, nagsimba si Abraham sa Ginoo, gitabangan siya sa Ginoo, pero di pa siya luwas. Kinom na mo kano sa nintay, katuniato sila sa Egypt, kay dunay dakong gutom, and then, nagustuhan sa Pharaoh ang iyang asawa, ngayang gipaila-ila ngayang igsuon. Pero wala gitugot sa Ginoo nga mahilabtan ni Pharaoh ang iyang asawa. Munang naghatag og kanang tunglo ang Dios kang Pharaoh og sa iyang tibok pamilya para ma-preserve ang asawa ni Abraham. Ang pangalan ni Sarah diri, Sarai pa. So klaro nga wala pa sila naluwas. And another one, this one. Genesis 14:20. And Abraham gave him a tenth of everything. Kabalo mo kisa ang gitagana ni? Si Melchizedek, the priest of the high God, of the most high God. Imagine, nag-obey si Abraham sa Ginoo, nagtuman si Abraham sa Ginoo, nagsimba si Abraham sa Ginoo, naghatag sa ikanapulo si Abraham sa Ginoo, pero wala pa siya naluwas. So on, this is a good start for all of us to ask ourselves. It doesn't mean that I talk like a Christian, that I walk like a Christian, I read my Bible, I go to the church every day, every Sunday, I pray to God. It does not guarantee that you are a Christian. It is by grace alone, through faith alone. Sakit kayo, no? Nga kamatuuran? Saan man ipagkahibalo na ito nga luwas na ta? Grasya o pagtuo lang gid sa Ginoo. Aron walay ni isa nga makapasigarbo. Okay, now, salvation is by grace alone through faith alone. Okay, number 2. The right way of justification, it is by grace alone through faith alone. So, this is very important, mga igsoon. Naluwas ang tao, dili tungod kay maayo siya. Naluwas ang tao, dili tungod kay dunay mahimo siya. Naluwas ang tao tungod kay grasya sa Ginoo. Gasa sa Ginoo. Gibasa ka ganina ni Pastora Jane sa verse 1 to 8. Ingon siya, gasa sa Dios. Ang kaluwasan igsoon, gihatag sa Dios isip gasa ngadto sa tao. And the great text that will exemplify or will illustrate this one is Ephesians chapter 2, verse 8. It says, "For by grace you had been saved through faith." For by grace you had been saved through faith. Doon ay mga Kristohano, mingon, naluwas ko sa akong pagtuo, mali. Pastor, naluwas ko sa akong pagtuo, mali. Naluwas ka pinaagi sa imong pagtuo. Wala ka naluwas sa imong pagtuo.
Very different word. Naluwas ka pinaagi o naluwas ka sa imong pagtuo. It's two different thing. Muna mga igsoon, be careful how to use the terms. Muna, I'm so careful, it is by grace alone, through faith alone. Kaya kung magpatigbabaw na ang imong pagtuo, mawala na ang grasya sa Ginoo. Ay, pastor, naglibog-ligo, pastor. Okay, baliko na ako. Naluwas ka sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa imong pagtuo. Wala ka naluwas sa imong pagtuo. You are not saved by faith, you are saved through faith. Si Tanchi pa, kumprende? Nasabtan wala? Nalibog wala? Taas kamot, kung sa'y naglibog. Okay, atong i-explain. Okay, now, ang kaluwasan gasa, grasya. O kining gasa, ma-access na ako siya pinaagi sa akong pagtuo. It's not my faith that saved me, it's the grace that saved me, o naangko na ako siya tungod sa akong pagtuo. Dili ang akong pagtuo nagluwas sa ako. Ang grasya sa Ginoo ang nagluwas sa ako. Wala gapon na sabtan? Wala gapon, murag. Sabtan na kamay? Okay, mag-illustrate na lang tayo nga nani. Example, doon ay sunog balay. Imong balay na sunog niya, ang imong balay, it so happen nga kwartahan kay kalima kaandana. Nasunog ang first to fourth floor, naka sa pinakataas. And the only way to escape is through a window. Pagdungani mo sa bintana, perting taasa. And wala na'y pamaagi. Pero dunay mga tao nga nag-andam og dako kayong pangsalo nimo. Ingon sila, ambak, salon ka namo. Now, lingi ka sa imong likod, wala na ilaing opsyon. It's only to jump. Now, because of faith, nituo ka sa ila. Because of faith, nga ila kang salon ni ambaka. Nakuha ninyo? Tungod sa imong pagtuo, ni ambaka kayo, tuo ka nga ila kang sadon, dili nila manaw ng sige, ambak! Di ba? So, because you believe that they will catch you. So, niambak ka because of your faith. Okay, now, karon naluwas na kami, ngon baka nga salamat kay sa akong pagtuo, naluwas ko. Kisay nagluwas nimo? Ang imong pagtuo o katong mga tao nagsalo nimo? Please answer me, please. Kisay nagluwas nimo? Ang imong pagtuo or katong mga tao nagsalo nimo? Bisag na kay pagtuo kung wa kasalaan nila, perting patayan nimo. Hello, somebody. Wala ka naluwas Ginoo tungod sa imong pagtuo. Wala ka naluwas sa imong pagtuo. Naluwas ka tungod sa imong pagtuo. Pero ang nagluwas nimo katong mga tao nga nagsalo nimo. Maura pud na sa kaluwasan. Naluwas ka sa grasya sa Ginoo. Bisag naa kay pagtuo kung wala ang grasya sa Ginoo, you will not be saved. Oh my goodness. Hello, somebody. It is the grace of God. It is the gift of God. And the only way to access this grace is by faith. Through faith. Wala laing pamaagi. Dili na ako kinanglan pagtrabahuan, dili na ako kinanglan haguan, dili na ako kinanglan istadihan. It's to receive by faith. This grace. Palagpakan nato ang Diyos. So nasabta na. It is by grace alone, through faith. Alon nga nung importante man siya mga igsoon, verse 9 sa chapter 2 sa Ephesians. Not as a result of works, so that no one may boast. So, bisan isa sa ato, walay makapasigarbo. Kay nga naman, dili ang atong pagtuo nagluwas sa ato. Na-access lang ato ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo. So, lakto ng pagkaistorya, wala jud tay gihimo. All you have to do is just to trust, to release your faith that God will save you. Importante siya mga igsoon. Now, in chapter 26 verse 28, ingon siya dinhi.
It was Paul having confrontation with King Agrippa. Grabe si Pablo, no? Although ang Roma, dili kabahin siyang missionary journey. Pero ingon ang Ginoo, you have to go there, Paul. You have to preach the gospel. And what amazes me is this one. Then King Agrippa said to Paul, grabe si Pablo, no? Nakaadto siya atubangan sa hari. Nakaadto siya atubangan sa presidente. Wow. What an opportunity. And then King Agrippa said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. Almost. Igsoon, this is one of the saddest statement in the entire Bible. Makaguol nga statement, makaguol nga declaration sa usa ka tawo. Igsoon, luwas na ka. Hapit na, pastor. Pero wala pa. Maning gingon ni King Agrippa. Igsoon, mga lagad na ta. Hapit na, pastor, pero karon dili sa. Hapit na. The saddest statement in the Bible. Kanang bitawng dagan natag nadunggan, dagan natag nahibaw-an, dagan natag nakit-an, pero ang sakit nga kamatuoran kanang dili mo sangko sa tinud-anay nga kaluwasan. Muning nahitabo kang King Agrippa. He heard so much about Christ. He seen so much about Christ, and in fact ingon siya nga, "Oh Paul, you almost persuade me becoming a Christian." Basig na po diya sa inyo ha, grabe mo explanation, pastor ba? Kuyaw kayo. Gamay na lang gid, pastor, para mutuo ko. Hapit na. Hapit na ko madasig, pastor. Igsoon, I hope walay King Agrippa dinhi sa atong taliwala karong buntag. Igsoon, I hope walay King Agrippa sa atong taliwala dinhi karong buntag. Today is the day of salvation. Why we are so bold inviting everyone to come to the knowledge of our Savior? Nganong kadawali nimo, pastor, may tungod sa kaluwasan, magsigi kag altar call, magsigi kag hatag og invitation, because no one knows. Waka kabalo naglingkod ka di pa day kaluwas. Waka kabalo nagakanta na ka, nagagitara ta, nagadrum na ta, nagabass na ta, nagalid ta sa prayer meeting, nagalid ta, nagawali ta, wata kabalo luwas na bata. And that is why we always give chance for people to come into the relationship with Christ. Hallelujah. Isa akong nakuha nga lesson kang Abraham. Gibiyaan niya ang tanan. Di ba gigna siya sa Ginoo? Go to the land which I show you. Leave your country. Gibiyaan niya ang kabtangan, gibiyaan niya iyang pamilya, gibiyaan niya iyang career, gibiyaan niya ang education, gibiyaan niya ang iyang comfort zone. Unsa lang ang barugan ni Abraham? The promise of God. Ang iyang ticket lang, Lord, nagsaad ka sa ako. I will do it. I will leave my country, I will leave my family, I will leave everything behind. Ako lang gunitan sa imo, Lord, ang imong saad that you are going to bless me. Igsoon, God wanted to bless you. And that is why He wanted to relate with you. He wanted to have a relationship with you because He wanted to use you. He wanted to bless you. Kung kinahanglan biyaan niyo imong trabaho para makapangalagad ka sa Ginoo, biyay. Dili ka magmahay. Muna ingon nga walay lugi dinhi sa pagpangalagad sa Ginoo. If you have to leave your career, pastor, nagkalandra ka sa akong kinabuhi, pastor, sa akong career na naunsan may akong pagpangalagad sa Ginoo. Talk to God. And you know what? Sa diyang gikuha, katang sa diyang gibiyaan ni Abraham tanan, pagabot niya sa land of Canaan,
gipulihan sa Ginoo ang tanan. He was blessed so much by God. Igsoon, every time nga muhangad ka sa langit, makakita kag bituon, pahinumdumi ang imong kaugalingon, nga ang Dios nagsaad kang Abraham. And God is a promise keeper. Walay saad ang Ginoo nga dili niya tumanon. Every time. Nagbalatian man kano. Hangad sa langit, Lord, you said that you are my healer. And I know that you are a promise keeper. Nabugatan ka, na problema ka, I don't know what are the things nga nagastruggle ka. Hangad. And remind yourself that God is a promise keeper. Igsoon, salvation is sola gratia. Salvation is sola fide. Salvation is solos Christos. Salvation is sola scriptura. Salvation is soli Deo gloria. These are the 5 solas in the Bible, and I don't know if you know all of them. Sola gratia, sola fide, solos Christos, sola scriptura, soli Deo gloria. What does it mean? Salvation is by grace alone, sola fide. Through faith alone, solos Christos. In Christ alone, sola scriptura. According to the scripture alone, soli Deo gloria, for the glory of God alone. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the scripture alone, for the glory of God.